May 11, 2023. Ito yung pinakaunang binanggit ng Makabayan Block, ang confidential funds. Sabi nila, kapag daw ako ay naging NTF-LCAC Vice Chair, ay makakahawak daw ako or makakakontrol daw ako ng mas marami pang confidential funds. Ano ba dinakaw sa atin ni Sara Duterte confidential funds? Makinig kayo sa akin dahil nag-co-conditioner ako. Ilang beses ko sabihin sa inyo mga bobo kayo na hindi yun nakaw kung hindi niya maliquidate ng tama. Which is na-liquidate Naman niya ng tama. Na nag-declare, nag-statement, nag-report naman ng COA ng unmodified opinion na itong confidential fund niya is fully liquidated. Ang tatanga nyo, kasi ayaw nyo talaga maniwala. Gusto nyo lang maniwala at sabihin sa ibang tao na magnanakaw si Sara Duterte para wala siyang kaibahan kay Bongbong Marcos, para kayong mga kaliwa kayo, mga kasama kayo ni Lamas, ay kayo naman na maglalamas ng kaban ng bayan sa susunod. Agree. Hindi kami papayag dyan. Hindi kami Dahil tama. nandito kami sa gitna. Hindi kami makaliwa at hindi kami maglalamas ng kaban ng bayan. Eh, paano daw yun si Mary Grace Piatos? Ano daw yun? Di ba daw yun? Ibig sabihin, ninakaw niya kasi nagsinungaling siya sa mga pangalan. Mga tanga talaga kayo. Tanga talaga. Di ba sinabi ko na sa iyo, confidential fund? Noon pa sinabi ko na, bago pa nga nagkuha unmodified opinion na, sa confidential fund, dahil sa intel at security ang pinangangalagaan dyan, pwedeng maglagay ng mga pseudonym. Exactly. Kumbaga, si BBM meron din yan. Ang EFP meron din yan. Alam mo, ang gumagawa ng gulo na to, hindi nyo ba napapansin? Ang nagpapaingay nito is alliance sa makakaliwa talaga. Akbayan diba? ha. Yan. Sila yun. Wala masyadong mga kabayan dyan eh. Akbayan. Mga kapatid, mga kabadingan, mga kapatiran. Yan po ang ating dapat laging alalahanin na itong kanilang storytelling ally na nagnakaw si Sara Duterte ay isang malaking kasinungalingan. Thinkers are doers. Kasi Yun. they think that way because they do it. No, because takot sila na magpresidente ito. Ba't kayo natatakot kung hindi naman kayo nagnakaw, di ba? Kasi kung si Sara Duterte ang maging presidente, may mananagot. Exactly. May mananagot. So, as early as May 11, 2023, nakikita nyo may script na sila. Bakit ba ayaw ako ng makabayan? So, explain ko lang sa inyo. Kasi sa trabaho ko doon sa Davao City bilang mayor noon, yung programa namin na Peace 911, yung programa na nagtapos sa insurhensiya doon sa Paquibato District ng Davao City, tinarget talaga namin yung mga party list groups na alam namin at may ebidensya siya na meron silang linked sa CPP, NPA, NDF. At ito yung Makabayan Block. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga Makabayan Block, na galing sa kanila papunta sa NPA. Minsan nga, marami ang nagsasabi, yung mga dating rebelde, na-recruit sila galing doon sa Makabayan Block ng mga party list groups. So sumunod nun ay August 8, 2023. Sinabi na ni Franz Castro, sabi niya, OVP's 500 million in confidential funds should be realigned to PCG. So, nung sinabi niya yon, napaisip ako. Sabi ko, ang Makabayan Block, friendly sila sa administration. Diba? Hindi naman sila Makabayan Block, wala sa kanila yung prinsipyo ngayon ng korupsyon ng administration eh. Hindi nila nilalabanan yon. So, nung nakita ko na nagsalita si Franz Castro kontra sa isang cabinet secretary, sa isang kaalyado ng administrasyon, naisip ko, may go signal ito na
kalabanin niya yung 2 opisina. So, merong nagsabi sa kanya na okay lang atakihin mo yung cabinet secretary namin at yung kaalyado namin. So, doon ko unang nakita, sabi ko, papakialaman nila yung budget. Sumunod noon, nung August 24, 2023, makikita ninyo sa timeline, nagsabi na sila, kailangan investigahan yung 125 million na confidential funds. Sumunod noon, August 25, one day after, sinabi nila, may impeachment complaint kami kay Inday Sara sa confidential funds. Sumunod noon, August 26, 2023, sinabi ni Franz Castro, premature yung impeachment complaints. Kasi, babalik tayo, walang ebidensya ng pagkakamali. Walang ebidensya ng korupsyon. Wala silang makitang mali sa paggamit ng pera. Sumunod noon, August 29, 2023, Makabayan Bloc vows to question Sara Duterte over confidential fund use. So, makita mo na dito, naghahanda sila para sa budget hearing at yung mga tanong nila doon. Pagkatapos nito, makikita nyo, September 4, 2023, Makabayan Bloc, why 2.3 billion ang budget? Bakit daw 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President? Nung nag-appear si Franz Castro sa hearing ng Commission on Audit, sumunod na araw nun, September, or a few days after, September 14, lumabas yung unang-unang Audit Observation Memorandum sa confidential funds ng Office of the Vice President. So makita mo yung timeline. Binuksan nila yung usapan ng confidential funds. Pagkatapos, kinestyon nila bakit may confidential funds. Ngayon, dahil sabi niya, still premature. Nagsalita sila sa hearing ng COA at yung COA naman nagbigay ng AOM. Ito muna ma'am, question muna tayo. Doon muna tayo sa first part. Kasi tila, lahat ng galaw ng impeachment ay from Makabayan Bloc or from this left-leaning Congress or representatives. Pero may part din kasi na lumabas na picture na si Romualdez nakikipag-meeting sa kanila. Do you think na doon meron partisipasyon si Romualdez at inutusan sila? Oo. Totoo yan. Kasi makukuha mo yan sa sinabi sa privilege speech ni Senator Francis Escudero na si Martin Romualdez ang mastermind ng lahat. Kung maalala ninyo, noong nakaraang taon, September 29, 2025, nagsalita si Senator Escudero at sinabi niya yon.